Here in the Philippines, as a matter of fact, I've been brought here and learned a lot about our country being the only Christian country in East Asia. As I go around the country, I found out that there is still a lot of places, a lot of barangays that do not have evangelical witness. And I'm sure this is not only true to the Philippines, but also to other countries all over the world. Basically, ang medical team serves as a way na kung paano na ma-share ang concern namin, not only the spiritual aspect, but as well as the physical aspect ng isang tao. I had heard about missions and I knew what mission trips were, and I had a growing desire in my heart to reach the whole world for Jesus Christ. Desire was burning in my heart by the Holy Spirit, and I knew that one day I would go somewhere and tell others about Jesus so they could get to know Him too as well. And so then one day Pastor Joji, he said, "We're doing a mission in the Philippines. Would you like to come?" I said, "Sure." Well, first he said, "Pray about it." And I said, "Okay, I'll pray about it." But instantly God was like, "Yes, go." I've always desired to go out into the world and to preach about Jesus, whether it be the gospel, teaching, or anything that involves that. And finally, about 7 to 8 months ago, my friend Caitlin invited me to go to the Philippines, and the Lord made it very clear that that's the place I needed to go. So I accepted the calling. Mahigit po na 150 ang dumalo sa medical mission na yon, at sila po yung naging kontak namin sa sumunod na araw para hikayatin at iparating sa kanila ang tawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Jesus commanded us as a Christian to go all the nation and make His disciple. The Father has sent me, so I send you to go all the nation to win the soul for Jesus Christ. Jesus said, when the gospel of Jesus Christ will be proclaimed to all the nation, and Jesus will coming back. From Pampanga, we have equipped and developed some team to work with us sa mission na ito. These are the young people na may
in-start namin, nagkaroon kami ng passion and we transfer yung passion namin sa kanilang mga puso. In fact, yung mga kabataan ito yung mga problema ng mga communities. Some of them are drug pushers or yung mga taliwas ang kanilang mga ginagawa. Yung isa gambler, yung isa leader ng gang. Pagkatapos mamatay ng nanay ko after 1 year, iniwan kami ng tatay ko. So, isip ko na anong nang mangyayari sa amin. Hindi ako pwede magtrabaho sa edad na 14 kasi hindi pa pwedeng tanggapin yung mga ganong kabataan na magtrabaho. Kailangan kong gumawa ng paraan kahit masama, kahit sabihin ko na mong labag sa batas, pero kailangan kasi may mga kapatid akong nagugutom, may mga kapatid akong magkakaroon ng magandang buhay. So, hindi ko alam yung kasagutan. Hanggang sa hindi na ako naniwala sa Diyos. Ginawa ko na lang yung alam kong posibleng tama kahit mali. So, inahanap ko sa mga barkada ko yung kasagutan sa pag-inom, sa paninigarilyo, lalo na sa pagtikim ng droga. Nanalangin ako, yumuko at tinanggap ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. At hindi ko akalain na si Kristo pala yung magpupunan ng mga katanungan. So me and my wife take a risk to bring them in our place and pinakiusap namin sila sa kanilang mga magulang na manatili doon within 2 months. So we started to share yung Panginoon sa buhay nila, and the Lord Jesus transformed their life into a different person. And after that, we have equipped them, helped them, teach them. At we even send them to the Bible school with the effort of the church para ito yung mga magiging leader ng iglesia. And this is their second time na ma-involve sa mission, and right now we are exposing them to join us in this mission and church planting. Lord, bless si Agas na. Ako na i-bless mo ting faith na Lord. Tapos ikakta. Yung pinramis namin sa yung Bible set. Ginawan-wan sa television. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin, Kuya. Ngayon, Kuya, may papanalangin tayo. Ito yung panalangin ng magtanggap. Alam ng Panginoon at gusto niyang maghari sa buhay mo at kailangan mo siyang tanggapin at salot as a Lord and Savior. Mag-pray tayo mga Kuya. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang ating puso at tinatanggap kita bilang ating Panginoon at pagpapligtas na maghahari sa atin. Salamat po sa pagkapako niyo sa puso para sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagpapatawad niyo ng aking mga kasalanan. Mula ngayon, gawin niyo po akong anak na mabubuhay ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, Daddy, sumunod po siya sa panalangin at doon po sa aking pananalangin, dinig na dinig ko po, malakas po ang kanyang panalangin.
At doon po na naramdaman ko na isa na naman po ang kaluluwa ang naisama sa aklat ng buhay. At ako po ay nagpupuri sa Panginoon sa nangyaring yon. Alam ko po, ito po ang layunin ng Panginoon na sinabi niya, ibahagi ang mabuting balita, at alam ko ang Panginoon siya ang nagpapalago doon sa seeds na naitanim sa puso ng tao. Pagdating na dun sa may gusto akong sabihin sa kanya na sinabi ko yung about kay Christ, ayaw niya makinig nung una. Pero nung dumating yung time na pagdating dun sa nag-umpisa na ako magsalita, kita mo talaga yung mata niya na tinitingnan niya ako. Alam na alam mo yung meron siyang pangangailangan, may kulang sa buhay niya. May iiwanan akong verse sa'yo, kuya. Sinabi niya sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun ang pangako na sinabi ng Panginoon, na sinabi niya, ibig sabihin, yung hindi na matatapos yung buhay natin doon sa kamatayan, hindi magkakaroon tayo ng buhay. Yun lang yung gusto kong i-share sa'yo. Makikita mo naman doon sa mata niya yung mata niya na may kulang sa buhay niya. Nung nag-start na ako, and then nasabi ko na mahal ka ng Panginoon, nandito kami para may i-share kami sa iyo. Then pagdating doon sa prayer of acceptance, narinig mo talaga at ramdam ko na na buong puso niyang tinanggap si Jesus Christ. At sabi niya sa Revelations 3:20, nakatayo ako ngayon sa pintuan ng iyong puso, tumutok-tok. Ang sinong duminig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, ako ay papasok. You say the gospel, it's like that is, something hit him inside. And it's like, I praise God. I pray. Praise God. I pray. Pwede manalangin ka, magpatulong kang lumago sa iyong pananampalataya sa Kanya. Magpatulong kang lumago sa pagbukasa ng salita ng Panginoon. Magkakaroon dito ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kapag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, lumalago ka sa iyong pananampalataya sa Kanya. Lumalago ka sa kaalaman kung ano ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Yung relasyon, hindi nasisira yun. Gaya ng relasyon nyo sa Panginoon. Nung tinanggap nyo na ang Panginoon sa inyong puso, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, naging anak ka na ng Diyos. Nangako siya na hindi ka na niya iiwan. Diba? Kaya, ang pagtanggap kay Kristo, minsan laang. Kaya lang, yung sinabi mo, after asking Jesus Christ in their lives, the husband suddenly broke down in tears. I know that tears are tears of joy, and I know that the Holy Spirit is working in through their lives. Nais kong panalangin ko kayo, Mario, Elsie, Panginoon, maraming pong salamat sa mag-asawang Mario at Elsie, kasama ng kanyang mga anak. Panginoon, aking po itinataas sila sa inyo. Napagpalain niyo po sila sa bagong pananampalataya na sa tunay sa inyo. And that is really a joyous moment for me. No wonder Jesus said, if you share the good news, the result would be a complete joy. And that is exactly what I have experienced during that time. Maraming salamat sa panahon. This is my second time, and the first time was to see how God really works into
people's life when you really commit to Him. And just the example for the Pogi, they're the one that really inspired me. That the group from Mabalaka Church, seeing how God really changed their life and how He really worked into their life, each individual person. Just seeing how it changed their life, that's what inspires me. If God could do that to them, God could do it to me. You know? If God could use them, God could use me. Gusto kong ibigay yung buhay ko, lalo sa mga ibang tao na katulad ko na nakakaranas na nagtatanong sa Diyos kung bakit ganun. So gusto kong ipagamit yung buhay ko sa Diyos na maging isang patotoo na ang Diyos ay mayroong plano sa buhay natin. Ano man yan, mahirap o mabigat man yung naranasan natin, gusto kong ibahagi kung anong nangyari sa buhay ko. Alam ko, ang pagpapatawad, hindi ka pwedeng patawarin ng Diyos na hindi ka humingi ng tawad. Ang kailangan lang pala ay maniwala ka, papasukin mo sa puso mo, at siya ang maghari at maging Diyos ng iyong buhay. Once na in-accept mo si God, magbabago yung perspective mo sa buhay, magbabago yung pananaw mo sa problema. Hindi ibig sabihin na magiging masaya ka every time, pero parang bibigyan ka ni Lord ng courage, ng motivation to face life. And one thing din na natutunan ko as a Christian is si Lord, hindi ka niya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Lahat ng nangyayari sa'yo, masama man or mabuti, is for your own good. Kasi gusto niya lumakas yung faith mo as a Christian. So, I think yun yung mga napansin kong nag-iba sa akin as a person, na sa lahat dapat ng gagawin kong lagi kong iniisip is i-glorify ko si God. It made my relationship with my wife so much stronger, you know, because me and my wife, we had problems, but now that we put God into our life and made Him as the center of our life, really just changed our life. And I saw it that it wasn't just changing me, I saw it that it was also changing my wife. And that's one of the biggest things that I've seen. I'm really blessed to see yung mga kabataan ito. Nung nag-start na nakita ko silang magpatotoo, talagang bumalik yung mind ko kung paano namin sila nakita noon na nakaluglob sa kasalanan. At ngayon, nagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. And sometimes yung mga kabataan ito, nakikita namin, hindi lang sila nagsishare ng word, but sharing their heart to the people. Nagsishare yung mga tears nila, just what we have when we are sharing the word of God to the people, because they really need salvation, they really need Christ sa puso nila. I think God has given us this love not to keep for ourselves, but to give and to share to other people. Because that is His main purpose. Yeah, I'll definitely do it again. And I think that's the main purpose that I went back, because I want to serve Him. And I think I will do it until He takes me home, or maybe yet until He comes. And yes, I will do it again. I could see that burning desire to see God glorified through their lives in sharing the good news to the people who have not actually, most of them, have not heard the gospel being preached to them. And also I know, and I'm sure that when they go back to their hometowns, they will be a different person. Just like what Kyle have said, I am no longer Kyle, I'm a different person.